My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Maayong adlaw mga ka-okra! Kini si Shimron Suarez, gikan sa Queen City of the South, Cebu. And I love Siligang sa Gabi, the podcast. Pindutin ang pindutan ng pagsunod at ang kampana ng abiso para malaman mo pag may bago tayong labas sa episodyo. Dahil ba ng wika? Napakahusay. Pag-usapan natin ang mga salitang Pilipino na tunay namang kahanga-hanga or yung magaganda or matataling haga. Yun ang ano natin ngayon. Mm-hmm. Pero bago ito, mabuhay sa lahat ng mga ka-okra sa buong mundo! Wow! Maligayang pagdating sa ika-100 at 71 episodyo ng Siligang sa Gabi, ang podcast. Ang podcast? Hindi ata episodyo ang Tagalog na episodyo. Niresearch ko, episodyo. Hindi ba kabanata? Ang kabanata is chapter. Episodyo ang ano daw. Kahit i-google nyo, episodyo, episode. Sige. Kasi nga, linggo ng wika ngayon. So, yan ang pag-uusapan. Hindi pala linggo ng wika. Buwan ng wika ang Agosto. Buwan ng wika. Diba? Oo. Kaya ako po ang mahilig maglakbay na si Jed. Paano yung akin? Ito, nag-prepare ako para sa'yo. Ako, sige. At syempre, ang ating kain babae. Ang baboy. Nasa nag-iisip yan. Nasa nag-iisip yung kababuyan. Parang kaning. It girl, di ba? It girl, oh. Kain babae. Kain babae. Kain babae na si Isha. At wala ang ating dalubhasang tagapagsalaysay na si Mike Cuento. Wala siya today. So, hi Mike. Yes. Kung naririnig mo to, nandyan lang kami sa kanto. Wow. Alam mo na. So, wala mo na si Mike sa episode na ito dahil kailangan niya ng some me time. Salamat muna sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating podcast. Po. Yes. Sa aming every Monday kwentuhan. And Wednesday. Oo, every Monday and Wednesday. Siligang Express. Tuwing Lunes at Miyerkules. Sa yes. Siligang Nagmamadali. Minadaling siligang. Lunes. Yes. At sa normal nating episodyo tuwing Miyerkules. Oo, yan. So, pakinggan nyo lang na pakinggan yan. Salamat sa lahat ng bagong mga ka-okra and welcome po sa inyong lahat. Bago ko lang simulan tong episodyong ito, gusto ko lang sabihin na papunta na tayo sa 1 milyong ano ba yung download sa Tagalog? 1 milyong 1 milyong hindi baba. Baba. Hirap. Uy, nakakahiya tayo. Oo. 1 milyong kinig. 1 milyong kinig. Listens. 1 milyong kinig. Okay. Oo, basta ganun. So, tuloy-tuloy niyo lang po ang inyong pagsubaybay sa ating mumunting podcast tuwing Lunes at Miyerkules, 'di ba? Dito sa Spotify. Tama. At sa mga gusto makanood sa amin ni Isha, pati ni Mike, sa mga lumang episodyo, ay pwede kayong pumunta sa patreon.com/siligangsagabi para maging miyembro na Ka-Okra Pro at Ka-Okra Pro Max. Dahil may mga perks at mga benepisyo na para lamang sa inyo. Okay? So, punta na kayo dyan ngayon na. Yes. Kung maaari Pasok, lamang. Doris Bigornia. Report pala ito. Balita pala.
Hoy, Sa ito tingin ko, ang pwede ano, naman tayong taglish-taglish. Sa tingin ko. Mamaya, hindi din natin kakayanin to. Nararamdaman. Magugulan Kasi- din tayo. Nahirap. Pero ang hamon natin para sa mga ka-okra ngayong episodyong ito, ay bigyan ng 5 bituin ang podcast na ito kung kayo ay nakikinig ngayon. Diyan sa Spotify, pwede nyong pindutin pa baba, paakyat, ano ba yun? Scroll up, scroll down. Opo. Makikita niyo dyan, pwede kayong magbigay ng 5 bituin sa podcast na ito. So, yan ang ating hamong ka-okra para sa ngayong linggong ito. Tila ang ating mga tagapakinig ay nakikinig lamang at hindi nagre-rate. Nais namin makinig kayo at mag-rate. Paabutin na natin ang 1,005 between na mga na mga ratings. O simulan na natin ang ating episodyo ngayong araw na ito. Meron palang 175 living languages ang Pilipinas. Like iba-ibang dialect or just Yes. May dalawa tayong main languages. Filipino English, secondary English, primary Filipino. Tapos all the rest are living dialects. Ibig sabihin, ginagamit pa rin siya hanggang ngayon. 175 yun. So parang nasa parang nasa top 10 tayo of countries na pinakamaraming lengguwahe na ginagamit in the country. So, gano'n kadami yung kasi may mga Bisaya, Hiligaynon, di ba? May mga gano'n pa, mga Kapampangan. Ilocano. Yes. Tagalog, di ba? May mga gano'n tayo. So, marami talaga. Bisaya. So, ang daming lengguwahe or dialects within the Philippines or within the country. Kaya ang gagawin natin ngayong buwan ng wika ay kami ni Isha, may baon kami ng mga matatalinhagang salita or mga salita na Filipino na gusto namin. Tapos, huhulaan namin yung yung meaning ng mga salita na yun. Isa namin huhulaan yan. Tag 5 tayo, di ba? Tag 5 tayo. Yeah. 5. Yeah. Okay, sige. Sa celebration, dahil gusto natin i-celebrate, ipagdiwang. Gusto natin ipagdiwang ang kagandahan ng wikang Filipino. Itong mga to ang isa sa mga, ang 5 sa mga, or 10, kasi tag 5 tayo. 10 sa mga gusto naming mga Filipino words or wikang Pilipino. Ang mauuna ay marahuyo. Okay. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng marahuyo? May nagsabi na sa akin itong copywriter. Di ko alam kung si Rev or isa pa nating copywriter. Parang something to be enchanted or something. Hoy, ang galing mo! Mystical. Si Rev to, shout out kay Rev, ang copywriter natin nun sa EBS. Nasabi niya yun sa akin noon. Hindi siya kailangan mystical, pero to be enchanted with something. Yes. Oo, yung parang, halimbawa, sinabi ni Taylor Swift, I'm enchanted to meet you. Ako ay namamarahuyong makilala ka. Ako ay namamarahuyong makilala ka. Ang ganda, di ba? Yes. Marahuyo is to be enchanted, di ba? Nakita ko yan sa song ni Jonella sa Sining. Sino nga ba marahuyo? Oo, Jonella sa Sining. Ako'y patuloy na mararahuyo sa ganda. Yun yung lyrics niya. Ako'y patuloy na mararahuyo sa ganda. Yun yung maganda sa Filipino words. Ay, language natin. There's something romantic. Di ba? There's something poetic and romantic with Filipino words. Your turn. Ano yung word mo? Ito, narinig mo na akong kantahin to. Maharani. Nakanta ng alamat. Oo, kanta ng alamat. Yes. Kakantahin ko ba para magets mo? Sige, kantahin mo. Ay, hindi ko pala kantahin. Bibigkasin ko lang. Maharani. Maharani bang mapagbigyan kung sakali pag-ibig mo ay nakamtan? Feeling ko actually, maganda rin yung next word. Lakambini. Maganda rin yung lakambini. Yung lakambini, alam ko yun. Parang binibini yun eh. Lakan tsaka lakambini kasi parang Mr. and Miss or something. Di ba? Parang ganun. Yes. Parang pinuno actually, mini. Parang ganyan. Ako na lang ang iyong lakan. So, tama ka na sa lakambini. Yung maharani na lang. Maharani, feeling ko, parang badly put, Miss Beautiful. Parang ganun. Yeah. Actually, it's totoo? near. Malapit siya. Ay, malapit. It's actually like a great queen.
Ibig sabihin ay great okay. queen. So, something along that line din. Parang someone you look up to siguro. Okay. Masyado diba? Ng generous. Ang layo ng Miss Beautiful sa great queen. Yung sa akin yung casual na, Miss Beautiful, anong pangalan mo? Ayun ba? Ganun ba yung nasa isip mo? Miss Beautiful, yung ganun. Yung oh my God, agad na ganda. Nakakaloka, Miss Beautiful, maaari ba mapagbigyan? Pwede rin siya sa lyrics. Sakto, di ba? Yeah. Pero it means, Maharani great ay salitang queen. Sanskrit na ang ibig sabihin ay Great Queen. Okay. Huy, siya, isabihin lang natin yung, kasi yung origin ng wikang Filipino, parang siya, hodgepodge siya ng mga... Halo-halo. Oo, iba-ibang words from, kunwari, Spanish colonization, di ba? Or yung mga karatig natin na bansa, like kunwari yung mga India, Indonesia. Kaya marami tayong words na same with Indonesians. Yung kunwari mga salamat or mga Malaysians, di ba? Salamat, mga ganyan, mga, basta may mga ganyang words na similar kahit sa Spanish, yung mga silya, mga ganyan. Kasi nga, influenced by yung language natin. Ang ganda. Okay, yes. So yun na sa'yo, Maharani. Diba? So dalawa na, Marahuyo at Marahani. Ito, feeling ko, narinig mo nito sa alamat, Dayang. Di ba ito yung Dayang? Sorry, di ba yun, Dayang? Dayang. Yun yung alam ko, pero hindi ko alam yung alamat sila pala kumanta nung meron may Dayang. Meron ding Dayang. Meron silang song na may Dayang eh. Parang narinig ko sa kanila. Kasi yung alamat parang P-pop na very Pinoy na Pinoy yung roots. Di ba? Pangalan pa lang nila. Dance steps, yung mga lyrics, very Pinoy. Dayang. Dayang. Something like Dayang. So something siguro since lambing. Parang yung sa'yo, Dayang sa Manila Soup. Ay, mali pala. Inisip ko, Dayang, ilukat mo man. Mali pala. Manang biday pala yun. Manang biday pala yun. Bayan. Siguro something like lambing. Something like baby. Hindi. Or like ayan, iha? Close ka. Iha. Hindi iha. Mas malapit yung baby. Kasi ang Dayang ay darling. Darling or pwede ring prinsesa. Okay. Pwede ring prinsesa yung Dayang. Dayang. Kaya feeling ko yung Dayang na yung ibang language, feeling ko prinsesa yung meaning nun. Pero dun sa Dayang ng alamat, pwedeng prinsesa or darling. Pwedeng ganun. Darling. Ang sweet. Yes. Ang sweet, diba? Ang Dayang ko. Oo, ganyan. Dayang ko. Wow. Next mo. Next mo? Ito, ewan ko, feeling ko alam mo. Hiraya. Ay, nasa listahan ko rin yan. Pero yung sa akin, Hiraya Manawari. Yun na sa akin. Oh yeah, actually, yun. Pinaghiwalay ko sila, Hiraya Manawari. Since Hiraya means deep, something deep hope, and then Manawari is to happen. Pag pinagsama mo siya, it's like, may the wishes of your heart be granted. Or hope it comes to pass. Ang ganda, correct. No? Ang ganda. Tapos kinakanta-kanta ko lang siya nung bata ako. Totoo. Yung pala meaning. Tapos may ginamit na sentence. May ginamit na sentence na parang, ba yan? Hiraya Manawari, magiging doktor ka rin. Yung parang pag pinag-adya ng tadhana, or yung parang magiging, yung deep desires mo and dreams mo, magiging doktor ka rin, parang ganyan. Or Hiraya Manawari, maka-move on ka rin, or magiging okay din ang lahat. Ang ganda. Ganyan. Diba? Hiraya Manawari. Akala ko nun, pangalan lang siya ng TV show. Like, akala it just happens lang, to be diba? A name. Yeah. Totoo. Yung pala may meeting talaga. Akala mo creative call lang na, sige, tawagin natin Hiraya Manawari. Di ba parang gano'n? Ang ganda, di ba? Hiraya Manawari. Totoo. Ginawa pa nilang song, di ba? Oo. Yung sa akin, ang nasa research ko, siya? Fruits of one's dreams or aspirations. Oo, di ba? So parang, siya? Parang, galing talaga sa kaibotura ng iyong mga hiling at mga pangarap na sana magkatotoo siya. Kaya Hiraya Manawari. Diba? Hiraya Manawari, maging 1 million na downloads na tayo. Ganon. Yes. Mga, diba? Hiraya Manawari. Ako na. Ito. Alam mo ba ang ibig sabihin ng dagitab? Anong root word niya? Wow!
I'll try to figure out. Hindi ko alam. Ay, okay. Dagit. Alam mo, hindi ko alam. yan ang maganda sa Filipino language natin. Alam mo lang yung root word, tapos kahit may dinagdag na unlapi or, oo. Totoo. Anong word ulit? Dagitab. Wala, I have no idea. May naramdaman akong dagitab nang makita ko siya. Kilig? Hindi. May naramdaman kang ligaya? Mali. Saya? Saya? Mali. Hindi. No. Spark or electricity. Dagitab. Pwede. May Oo. spark. Diba? May dagitab. May spark. Ganun. Hindi ko lang diba? sure kung ano siya. Ganda. Kung ginagamit siya as yung, how we use spark, like romantically na parang, uy, may spark kayo. Di ba? Parang, uy, pwede bang gamitin na, uy, may dagitab kayo. Pwede ba yun? Or talagang electricity siya na kuryente, na literal. Yung parang, wala kaming dagitab ngayon. Oo, yun yung hindi ko sure. Pero, ang meaning nila ng dagitab ay spark or electricity. Yan. Di ba? Ang ganda. Dagitab. Uy, may dagitab kayo. Wow, ginamit. Yung pala mali pa rin. Mali pala. May kuryente kayo. Sabi niya, oo, Meralco kasi kami. Diba? Parang ganun pala yung totoong meaning. Pero, i-correct nyo na lang kami. Ito ay based lang sa mga nakikita namin online na mga guys. Hindi kami experts. Yes, ikaw yes. next. Okay. Mine is kaulayaw. Ay, alam ko yan. Kaulayaw. Okay. Sige. Ang kaulayaw ay parang some level of intimate companion. Yes, someone you like. Diba? Yeah. Oo. Sino naman ang kaulayaw mo? Ganon. Sinong ka-talking stage mo? Ganon. Oo, correct. Uy, magkaulayaw na kami. Oo. Magkaulayaw na kami. May kilig pa. MU. Goodbye, MU. Goodbye, MU. Oo. Kaulayaw is in. Kaulayaw. Oo, totoo. May kaulayaw na kami. Sino ang kaulayaw mo ngayon? Sino ang kaulayaw mo? Imagine mo, no? Diba? Paano kaya kung yung mga usapan natin, hindi Taglish? Paano kung ang usapan natin na casual ay yung pure Filipino Tagalog. words, no? Oo. Feeling ko, yung mga Marites. Yung mga Marites, hoy, alam mo ba kung sino ang kaulayaw ni anong ngayon? Gano'n ba? Oo. Tila gabi-gabi sila nag-uusap sa kanilang... Ano pala ito? Marites. Padre Damaso. Iba. Gabi-gabi sa ilaw ng ilaw ng gasera. Sa ilaw ng gasera. Diba? Parang ganun tayo ngayon. Oo, diba? Feeling ko, okay Okay lang. Winner. Yeah. After ng kaulayaw, ito na ang next level. Ang word ay yapaw. Parang joke. Ano spelling? Yapaw. Y-A-P-A-W. Yapaw. Mhm. Parang tunog siya ng P-A-W. sa comics pag may sinuntok. Yapaw! Ganun. Yapaw! Yapaw yun. O-W. Tsaka paw yun. K-A-P-O-W. Yapaw. Ano ka? Yapaw. Use it in a sentence, please. Yapaw na babe. Yapaw na babe. Ano? Ano to? Bakit ka naman Diba kaulayaw mo siya? Kaulayaw mo siya, diba? Tapos sabihin sa'yo, yapaw na babe. Ganon. Oh wait, like, mali ata iniisip ko. Wala kasi yung natin, resident green-minded person natin. Oo wala Hi Mike. Para sa kanya, te. Yapaw na babe, like tayo na, ganon. Tayo na? Mali. Ganyan. Hindi. Or, Wrong. Oh no, ano? Ang yapaw ay ang akto ng pagpatong sa ibabaw ng katawan ng iba. Oh my God, so tama ako. I just wanted to be, polite. Tama ang, masyado ka nagpa-safe. Oo. Ilabas mo ang tunay na ikaw. Ang ganda ng yapaw. Yapaw. Yapaw na to. Yapaw na to. Yapawa na. Yapawa na. Totoo ba? Wait, let me Google. Mamaya, mali-mali yung search yapaw. mo. Let me Google. Hindi. Search mo, yapaw. 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 Pagpatong sa ibabaw ng katawan ng iba. Pero yun yung act ng gagawin nila or yun lang yung act of just patong? Hindi, as in pagpatong lang. Hindi kailangan na sexual. Alam mo yan. Yeah. Pero, it literally means pagpatong.
Either bagay Yes, or as in- katawan sa ibabaw ng iba pang upang ito'y takpan o patungan. Yes. Pero pwede mo rin So, gamitin, yapaw. Yapawan yes. mo na. Grabe, yapawan mo na. Grabe, yapawan mo na. Kasi takpan mo na. Takpan mo na. Ikaw talaga. Ang ulam. Yapawan mo na ang ulam. Oh. Diba takpan mo na ang ulam? Totoo. Oo nga. Or kaya yun, pagpatong sa katawan ng iba. Yapaw. Okay, Kaya yung okay. diba, use in a sentence, yapaw na babe. Yapaw na babe. Patong na babe. Ganun. Kaya pala. Casual lang yung sinabi. Yes. Okay. Ikaw. Ito, I think alam mo to. Kasi Ano yun? medyo feeling ko dahil taga Batangas ka, tapos alam mo yung mga malalang na words. Sige. Kalinaw. Ay, nasa listahan ko rin yan. Ang kalinaw ay serenity and tranquility. Yes, peaceful. Yes. Tama. Yeah. Kaya pala meron nung Kalinaw Coffee. Tsaka Kalinaw Resort sa Siargao. Sa Siargao. Okay. Punta tayo dun minsan kasi ang ganda daw. Ang ganda daw nung resort. Tapos... Talaga? Pero medyo luxury Mabibighani. na siya eh. Oo. Mararahuyo tayo sa ganda. Wow. Talaga naman. Ano na lang. Sisiguraduhin ko na lang mayapawan ko yung chan ko kasi baka malaki sa picture. Tama ba? Mali ata papatungan ako. mo yung chan mo. Tatakpan mo yung chan mo. Mali ata ako. Pasensya na po sa mga kung may mga professor dito at mali yung paggamit namin ng words. We're just kami po ay trying. amateur. Amateur Yes. Filipino I love users. Philippines. I love Philippines. Hindi, pero para lang natin, ma-explain natin. Itong mga words na nababanggit natin are differing in origins. So pwedeng iba sa kanila ay galing Bisaya. Alam mo yun, yung parang kunwari, padayon, di ba? Pwedeng galing sa Baybayin, pwedeng galing sa Bisaya, sa Hiligaynon. So kaya hindi namin memorize yung paano siya banggitin ng perfect, yung accent, Tama. yung mga ganun. Kasi di ba technical yung language eh. So pasensya na po kayo kung feeling nyo ay namin, na gugulo namin ang pagbanggit nito. I like that yapaw word. Yapaw. Feeling magagamit mo siya. Yeah. Yung sentence na yapaw na babe. Yapaw na babe. Gusto yapawan na. Talaga. Yapawan. Hindi ka makamove on. Nasa Kalinaw na tayo. Ganda. Nagyayapaw-yapaw ka Kasi, pa dyan. alam mo yun, wala lang. For Who would have thought, Filipino diba? word. Diba? Yapaw. Totoo. Maayong adlaw mga ka-okra! Kini si Shimron Suarez, gikan sa Queen City of the South, Cebu! And I love Siligang sa Gabi, the podcast! My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. This is an ad by BetterHelp. What are your self-care non-negotiables? It's hard to make time for the things that keep you healthy. But being consistent with self-care is like working a muscle. And when life gets crazy, that muscle keeps you strong. Therapy is the ultimate self-care, and BetterHelp makes it easy to get started with affordable online sessions you can do from anywhere. Never skip therapy day with BetterHelp. Visit BetterHelp.com today to get 10% off your first month. Break time muna tayo sa usapang wikang Filipino. Oras na para sa ating miyembrong Pagsigaw. Hello to our Ka-Okra, Certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/Siligang sa Gabi. Hi sa inyo, Marinil, Aina, Jean, Joseph Kirby, Manags, RJ, Ivy, Valerie, JP, CJ, Mama Batumbakal, Nanay ni Rio, si Ayan or si Moana, Primrose, Maida, Chloe, JN, Cassandra. Hi guys! Hi guys! And hello din sa'yo, Marky, Mickey, Ren, Aid, Kat, Diane, Sheena, Jerwin, Jamiel,
Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ate A, Mads, and Frank. Hi guys! Hi guys! At hello din galing kay Mike from Addy. To Addy, Serena, Aiko, Moy, Monica, Kims, Ozel, Vernice, Melay, Norly, Janie from the block, Emma, Maria Wilma or si Maui, Tita Cecil, Belle Shane, Ninang Carla, si Manzo, at of course si Dave. Hi guys! Hi guys! Thank you po for being a member. Maraming salamat sa pagiging miyembro sa patreon.com/siligang sa gabi. Dahil sa inyo ay meron tayong mga naiipon na live recording. So, ganyan kagulo yung schedule namin ngayon. Tingnan niyo naman, hindi kami kompleto. Pero dahil mahal namin kayo, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagre-record, ha? Pero dahil din dyan, makakatulong kayo sa ating chosen charity for the month of August, ang Angat Buhay Foundation. Yes! Kasi yun yung pinantulong natin na 100% of the August memberships ay pinantulong natin sa mga na baha ng Typhoon Karina. Yes, mga nasalanta ng bagyong Karina. Perfect. Kaya naman, maraming salamat. At kung gusto niyo humabol, pwede pa rin kayo mag-subscribe sa patreon.com/siligangsagabi para maging miyembro ngayon na. Diba? Ngayon naman, idiretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi. Ang ating shoutout today ay manggagaling kay Ren Dakutan. Nag-answer siya dun sa isang question natin from episode 186 sa Spotify questions. Yes. Sabi niya, balancing between having a social life with friends and family and at the same time having a me time, paminsan-minsan. Same with work din. Di need na ubusin ang 24 hours na puro work lang. Dapat may fun pa din. Sabi ni Ren. Correct. Tama. Yun ang work-life balance. Yes. Ikaw lang makahanap ng timpla niyan. Correct. Walang makakapag-prescribe na dapat 50-50, 60-40, whatever works for you. Yun ang balance for you, 'di ba? Kaya pero make sure na pa rin, make time for yourself. Kung yun man ay 10% lang ang kailangan mo, 5% go for it. Basta wag mo kalimutan ang self mo, 'di ba? Kasi yung iba, they find joy in their work. Oo, napanood ko kay Kwan on Ones, kay Kim Chu. Sinabi niya na yung work-life balance gusto for niya her, busy 'di ba? Yes, yun ang nagpapabalanse sa kanya. So, whatever works for you, yun ang mo, gawin mo. Yes. 'Di ba? Ang 50-50 na work-life balance ay gawa ng Illuminati. So, tayo ay wag maniwala. Gawa ng mga... Gawa ng tamad. Gawa ng tamad. Joke lang. Gawa ng isang reklamador. Gawa gusto mag-leave. Nang gusto mag-leave. Yes. I don't have work-life balance. Kasalanan mo yan, di ka nag-ayon sa schedule mo. Joke lang. Ikaw hindi marunong mag-manage. Ikaw hindi marunong mag-manage. Ikaw hindi marunong mag-negotiate. Diba? Yan lang naman yun. Yes. Negotiation is the key. Diba? Learn to say no. Wow. Correct. Wow. Akala mo talaga siya. Ayan na naman. I'm so proud of you. You come a long way. Wow. Chareng. Wow. Tingnan natin Tatanungin ulit kita in the next 3 months kung makakapag-say no ka. So far, I'm on a good space. Wow. Let's see. Wow, I love it. So, kung gusto niyo rin kayo ma-shoutout, ay mag-DM lang kayo sa amin sa Siligang sa Gabi across all social media network. That's SILLYGANG sa Gabi. Para kayo ay mabasa ang mga messages nyo. Or mag-comment lang kayo to any of our posts sa Facebook group man yan or sa mga posts natin on social. Okay? So, babasahin namin lahat yan dito sa i-shoutout sa gabi. Back to the episode. Ito, may baon pa akong other words na, kasi 5 lang yung pinabaon ko sa inyo, di ba? Pero meron pa akong dalang mga ibang words para sa iyo. Ito, ang ibig sabihin nito, ang word natin ay awanggan. Awanggan? Awanggan, Use in a sentence, please. Use in a sentence. Ang pagmamahal ko sa'yo ay mula ngayon hanggang awanggan. Hanggang habang buhay? Close ang habang buhay. Or, pang walang hanggan. Walang hanggan. Mas walang hanggan. Kasi ang English dyan ay infinity. Infinity? Awanggan. So, parang walang hanggan, di ba? Awanggan. Yeah. Feeling ko ganun. Awanggan. Awanggan, ganda. infinity. Ang ganda, di ba?
Ganda. Yun yung isa sa mga nakakatuwang nakita kong word. Sabi nagsisearch ako. Ito naman. Kinaadman. Kinaadman. Oo. Adman. As in K-I-N-A-A-D-M-A-N. Kinaadman. In-admire, hindi. Someone you admire, hindi. Hindi. Wrong. Use in a sentence. Tunay namang nakahanga ang kanyang kinaadman. Ang kanyang talento, ang kanyang galing, ang kanyang... Malapit na. In fairness, nagigits mo dun sa mga lyrics. Sa sentence. Sa mga, yung sinesentence. Lyrics kanta. Siyempre. Sirit ka na ba? Sirit. Kinaadman ay wisdom or knowledge. Lalim din. Kinaadman. Feeling ko parang kinaalaman. Parang ganon. Diba? Parang kaalaman, no? Kaalaman. Oo, diba? Yung mga nalaman mo before gives you wisdom. So feeling ko ganon yung naging evolution ng term. Kinaadman to kinaalaman or whatever. Diba? Parang ganon. Kinaadman. Ang ganda. Parang very mamaraha. Di ba? Parang mga hari. Oo. Ang saya ng Galing. Tagalog. Ang saya ng language natin. Nakaka-proud na parang ang patriotic na hindi ko ma-explain. Totoo. Correct. At saka yung realization na may direct translation pala yung mga English words na ginagamit natin to Filipino words. Correct. Diba? And totoo sometimes sa English, wala siyang counterpart sa English. Parang sa Tagalog lang siya. Correct. Uniquely Filipino siya, yeah. Diba? Totoo yung kilig, yung diba? Gigil. Yung gigil ba meron? Yung gigil yata meron Pero gigil ako sa'yo. Yung di mo expressive words, diba? Parang ganun. Totoo yan. Agree. Ito. Paraluman. Ano pa? Ay, sa kanta yan. Kamukha mo si Paraluman. Hindi man Diwata. Muse. Ay, ang galing mo. Muse. Ayun. Goddess or Muse. Ang galing mo naman dyan. Based from the song. Kamukha mo si Muse? Someone maganda. Someone Muse. Someone na maganda. Di ba usually maganda pag Muse or Goddess? Yes. Totoo. Ang ganda. Kasi yung sa atin, baka yung iba kasi ang alam lang na Muse yung sa basketball. Kaya sila Muse, kasi maganda sila, di ba? Sila yung face of the team, parang ganon. Yes. Pero yung iba, sa fashion industry, pwedeng sila rin yung face of the designer. Sila Muse ako ni, Muse siya ni Francis Libiran, or Muse siya ni Rajo Laurel, di ba? Mga ganyan. They represent si the Kim brand. Si Kim Chu, Muse ni Rajo Laurel, ganyan, di ba? Parang ganyan. So, yun yung. Pero ito, Goddess or Muse yung Paraluman. Ito, Galimgim. Ang ganda. Galimgim. Hindi naman siya paghihigante, no? Gusto mo use in a sentence? Please. Yes, please. Palagay ko ako ay nababalot ng galimgim. Kalungkutan? Hoy, ang galing mo talaga! Oh my gosh! Loneliness! Ano sabi ko kanina? Kalungkutan. Galit? Kalungkutan. Hindi, yung una. Hindi, paghihiganti. Paghihiganti. Oh my gosh. Ito, loneliness or melancholy. Yeah. Melancholy. Ang galing mo mag-use in a sentence Ganon. Kailangan use in a sentence. Give away yata yung use in a sentence. Dapat yata nilaliman ko pa. Diba? Yan ang galimgim. Yan yung mga words. So, gusto namin, guys, na meron kaming bubuhay namin ng episode thread sa Facebook group. Tapos, mag-post kayo doon ng mga favorite nyong Filipino words. Kasi yun yung kakonekta ng nitong episode na to. Okay, ito pa ang next. Bumulutho. Bibigyan kita ng choices para mas madali for you. Okay, sige. Okay. Ang bumulutho ba ay A, bumagsak, B, estudyante, or C, kumulo? Bumulutho. Ano ang bumulutho? Either A or C. A or C, bumagsak or kumulo? Siguro kumulo. Okay. Anong kumulo? Kumulo. So, C ang sagot ni Isha. Ang C is wrong. Oh no. Ang bumulutho ay estudyante. Letter B. Yes, bumulutho is mag-aaral. Yun ang ibig sabihin ng bumulutho. Okay, galing, okay. No? Nagsisilabasan ng mga bumulutho sa paaralan. Ganon. Parang ang bantot. Bumulutho. Diba? Okay, next. Ito. Haliparot. Malikot? Ano mo yata ito? Haliparot. Oo, malikot. A. Hindi ba malikot? Exchange
or pagpapalitan. Letter B, malandi. Letter C, araw or petsa. At yun, malandi. Di ba malandi? Haliparot. Malandi is correct. Slut in English. Ang haliparot. Slut. So, mga malalandi. Yes. Mga haliparot. But you're the best slut in town. Ito last. Yes. Okay. Maniniyot. Ano? Maniniyot. Iba lang yung narinig ko. Maniniyot. Ano narinig mo? Palakihin natin. Ano yung narinig mo? Ayaw palakihin. Dito lang ako sa batlag. Ano ako sa batlag? Ang batlag ng maniniyot. Ang maniniyot. Okay. A. Potograpo. B. Maninilip. C. Manloloko. Isa lang yung iba. So, yung photographer na lang. Kasi yung dalawa masyadong similar. Okay. So, Photographer is correct! Yes! So, ikaw isang maniniyot. Si Isha isang maniniyot. Isa po ako. Simula kayo. Maniniyot. Maniniyot. Si Isha maniniyot. Oo, maniniyot si Isha. Photographer or retratista. Yung retratista pala, retratista? Parang di ba litrato? So, retratista. Oo, okay, yeah. Retrato. So, pwede rin pala akong litratista. Re, as in R. Retratista. Oo. Hindi litrato, hindi litratista. Hindi litratista, hindi. Retratista. Okay. Diba? Maniniyot. Fairness. So, simula ngayon, hindi na it girl ang tawag namin sa'yo. Ano mas gusto mo? Kain babae o maniniyot? Parang ang kain babae at maniniyot ng Quezon City. Mas para tayo sa PBB. Ang maniniyot ng Quezon City. Isha. Baka ganun pa. Ay, nice one, maniniyot. Dami ko natutunan today. Diba? Ang ganda ng Filipino language, ng wikang Filipino. Kaya kayo naman, mag-join na kayo sa Extra Sabaw for a chance na manalo ng, ito, totoo na to, pwede na kayo manalo ngayon. 750 pesos na ang naipon nating premyo. So, pwede na kayong pumunta dyan. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment ng pinaka-paborito nyong malalim na salitang Pilipino sa episode thread, ha? By malalim yung matalinhaga, hindi yung baka may mag-comment ng balon. I knowing malalim them. Malalim matalinhaga. Oo, correct. Should they put the definition then katabi ng word? Or yes, para totoong may para maniwala tayo na totoong may So, word at sa definition para Tapos hindi na pwedeng ulitin yung mga nasabi natin. Baka ulitin nyo pa yung mga nasabi namin dito. So, dapat i-comment nyo lang yan para mas marami pa tayo matutunan na mga matatalinhagang salita na Pilipino ngayong buwan ng wika, diba? Hoy, 750 pesos yan so push nyo na yan. Punta na kayo dyan. At idodoro natin yan right away, okay? So, go na kayo sa Extra Sabaw Facebook group at kung sino ang tatapanan ng kaokraleta, siya ang mananalo ng 750 pesos. Yes. If you like this episode, paki naman, bahagi ninyo at itag nyo kami sa lahat ng social media. Tama. Social media. Yes. Yan ay at Siligang sa Gabi or SILLYGANG sa gabi. At i-rate ng 5 bituin ang podcast na ito, ha? At bumili ng merchandise siya. Wow, ano ba yung merchandise? Merchandise. Mga tinda. Bumili ng tinda. Mga tinda. Sa Siligang mga paninda sa siligangpodcast.com. At sa mga ang brands sa Tagalog? At sa mga brands. Oo nga, walang Tagalog ang brands. Oo, walang Tagalog ang brands. Sa mga brands dyan, baka gusto nyo rin kaming makatrabaho, pwede kayo magpadala ng sulatroniko. Sulatroniko! Wow! Pwede kayo magpadala ng sulatroniko. Ang mga tatak. Hindi naman siguro, tatak. Brands. Pwede rin brands. Oo, sa mga tatak. Hindi. Branded yun as in branded clothes. May tatak na. But anyway,
Sa mga brands dyan, baka gusto nyo rin makipagtrabaho sa amin, pwede kayo magpadala ng sulatroniko sa siligangsagabi@gmail.com. Yan ay SILLYGANG sa gabi @gmail.com o sa email ng TPN or the Pod Network Entertainment sa aming show notes. Ha, yun ang gawin nyo. Yeah. You have reached the end of episode 191. Siyam na episodes na lang, 200th episode na natin. So abangan nyo ang mga pasabog sa 200th episode, ha? Salamat sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Oo. Salamat sa pakinig at kakausapin namin ulit kayo sa susunod na episodyo ng Siligang sa Gabi, the podcast. Paalam, guys. Bye. Paalam mga lalaki. Hiraya Manawari. Mga lalaki. Paalam mga lalaki. Kababayan. Hiraya Manawari. Mabuhay. Wow. Yapawa na. Wow, yapawa. We miss you, Mike. We miss you, Mike. Bye, Mike. Hi, Mike. Bye, Mike. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. We put together a morning show that we call The Bert Show because we didn't like morning shows. We keep it real, we keep it fun, and it's going to be very different than anything that you have heard before. What I love most about this show is everybody's vulnerability. Whether it's dating, relationships, family issues, or what's going viral right now, we talk about any and everything. We also like to talk about celebs and keep you up to date on what's going down in Hollywood with the entertainment buzz. Listen and subscribe to The Bert Show podcast free wherever you get your favorite podcast. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.